Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Pangalawa, nakakikilala na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Kung ikaw ay masaya. Para sa inyo, ano ang ipinapahayag ng larawan? Tingnang mabuti kung ano at sino ang nasa larawan. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Basahin natin ang mga salita. Pamilya. Pamilya. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Bilang ng miyembro sa pamilya. Bilang ng miyembro sa pamilya. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan. Tirahan. Tirahan. Wika. Wika. Unawain natin, ano kaya ang kahulugan ng mga ito? Pamilya. Ang pamilya ay tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, anak at iba pang miyembro nito. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalan ng magulang o tagapangalaga ay pagkakakilanlang tawag sa magulang o tagapangalaga. Bilang ng miyembro ng pamilya. Ang bilang ng miyembro ng pamilya ay tumutukoy kung ilan ang kasama sa tahanan. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan. Ang pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan
ay ang pagkakakilanlang tawag sa mga kasapi ng pamilya. Tirahan. Tirahan ang tawag sa lugar o lokasyon kung saan matatagpuan ang tahanan. Wika. Wika ang tawag sa salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa isang pook o lalawigan. Basahin natin ang maikling tula. Magkaroon ng talakayan gamit ang mga tanong sa ibaba bilang gabay. Ang aking pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Ang aking pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Sa aming munti at payak na tahanan, tunay na nadarama pagmamalasakit at pagmamahalan mula sa aking magulang o tagapangalaga man. Kapatid at iba pang miyembro ay maaasahan. Batayang impormasyon tungkol sa pamilya ay pahalagahan. Wikang ginagamit ay mabisang daan sa pakikipagtalastasan. Tunguhin nito ay kamalayan sa sariling pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa sarili, pagkatutoy ganap na maunawaan. Talakayin natin ang tula. 1. Ano ang mensahe ng tula? Sagot: ang pamilya ay nagmamahalan at nagmamalasakitan. 2. Ano ang damdamin ng may akda sa kanyang pamilya? Ang sagot: masaya at mahal niya ang kanyang pamilya. Sa bahaging ito, ibahagi ang iyong sagot sa klase. 3. Sino-sino ang kasama mo sa inyong tahanan? 4. Mahalaga ba ang batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? Para sa sarili ninyong impormasyon, magbigay ng maikling sagot. Una, ano ang pangalan ng iyong magulang o tagapangalaga? Maaaring gabay, ang pangalan po ni nanay ay Patlang at ni tatay ay Patlang. Ilan ang kasapi o miyembro ng inyong pamilya? Mayroon po kaming 4 miyembro sa pamilya. Ano ang pangalan ng mga kasama mo sa inyong tahanan? Ang kasama ko po ay sina Patlang, Patlang at Patlang. Saan kayo nakatira? Nakatira po kami sa Patlang. Saang komunidad, barangay o bayan kayo napapabilang? Kami po ay taga-barangay Patlang sa bayan ng Patlang. Ang pagkakaroon ng mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili.
Mahalagang maisapuso ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya tulad ng pangalan ng magulang, bilang ng miyembro ng pamilya, pangalan ng kasama sa tahanan, tirahan, at barangay o bayan kung saan kayo napapabilang. Pagbabahagi. 1. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? 2. Maaari ba kayong magbigay ng mga batayang impormasyon tungkol sa inyong pamilya? 3. Mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? 4. Anong pagpapahalaga ang nalilinang kung may kamalayan sa mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagkilala sa batayang impormasyon tungkol sa pamilya at malungkot na mukha kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. One. Kilala ko ang bawat miyembro ng aking pamilya. Ang sagot, masayang mukha. 2. Hindi mahalaga ang pangalan ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, malungkot na mukha. 3. Kabisado ko ang aming tirahan, pati ang aming barangay na kinabibilangan. Ang sagot, masayang mukha. 4. Ang wikang ginagamit namin sa tahanan ay hindi mahalaga sa aming pagkakaunawaan. Ang sagot, malungkot na mukha. 5. Ang mga batayang impormasyon ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan. Ang sagot, masayang mukha. Para sa dagdag gawain, ilista sa iyong kwaderno ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya tulad ng una, pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalawa, bilang ng miyembro sa pamilya. Pangatlo, pangalan ng mga kasapi sa pamilya. Pang-apat, tirahan. At panglima, wika na ginagamit sa tahanan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC
Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Pangalawa, naiuugnay na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit ng Kung Ikaw ay Masaya. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sa pagkakataong ito, bigkasin muli ang tulang Ang Aking Pamilya. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Sa aming munti at payak na tahanan, tunay na nadarama pagmamalasakit at pagmamahalan mula sa aking magulang o tagapangalaga man. Kapatid at iba pang miyembro ay maaasahan. Batayang impormasyon tungkol sa pamilya ay pahalagahan. Wikang ginagamit ay mabisang daan sa pakikipagtalastasan. Tunguhin nito ay kamalayan sa sariling pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa sarili, pagkatutoy ganap na maunawaan. Ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya na ating tinalakay kahapon? Basahin natin ang mga salita. Hanap buhay. Hanap buhay. Tirahan. Tirahan. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya. Bigyan nating kahulugan ang mga salitang ating binasa. Hanap buhay. Hanap buhay ang tawag sa pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Magkaroon tayo ng isang gawain. Think, pair, share, dyad. Pag-usapan
o ibahagi sa isa't isa ang mga sagot sa bawat tanong. Una, sino ang naghahanap buhay sa inyong pamilya? Pangalawa, sa anong bayan o lungsod kabilang ang lokasyon ng inyong tahanan? Pangatlo, saan ang inyong lalawigan o probinsya? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Hulaan kung ano ang tinutukoy ng bawat pangungusap. 1. Ito ay pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Ang sagot, hanap buhay. Hanap buhay. 2. Ito ay ang lugar o lokasyon kung saan nakatira ang pamilya. Ang sagot, tirahan. Tirahan. 3. Ito ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Ang sagot, lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan. 4. Ito ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Ang sagot, lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya. Isulat ang angkop na letra sa bawat patlang. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang sagot, hanap buhay. Hanap buhay. 2. Ang sagot, tirahan. Tirahan. 3. Ang sagot, bayan. Bayan. 4. Lungsod. Lungsod. 5. Ang sagot, probinsya. Probinsya. Basahin natin muli ang mga salita. Hanap buhay. Tirahan. Bayan. Lungsod. At probinsya. Batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod. 1. Ako si Patlang. 2. Ang pangalan ng aking mga magulang o tagapangalaga ay sina Patlang. 3. Ang ginagamit naming wika ay Patlang. 4. Kami ay nakatira sa Patlang. 5. Ang kanilang hanap buhay ay Patlang. 6. Kami ay Patlang na magkakapatid. Sila ay sina Patlang, Patlang at Patlang. 7. Ang aming probinsya ay sa Patlang.
Dumako na tayo sa pagbabahagi ng iyong natutuhan. 1. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? 2. Maaari ba kayong magbigay ng mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? 3. Mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? 4. Anong pagpapahalaga ang nalilinang kung may kamalayan sa mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Panuto, punan ang mga patlang ng mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Isulat ang sagot sa sagutang papel. One, ang hanap buhay ng aking patlang ay patlang. 2. Ako ay nakatira sa patlang. 3. Ang aming tirahan ay sakop ng patlang. 4. Ang aming probinsya ay patlang. 5. Ang wikang aming ginagamit sa tahanan ay patlang. Mahusay ninyong natukoy at naisa-isa ang batayang impormasyon ng sarili. Sa pagkakataong ito, ay gagawa tayo ng family portrait. Una, sundan ang family portrait na ipapaskil sa pisara. Maaaring gumuhit o gumamit ng anumang malikhaing paraan. Pangalawa, isulat ang hinihinging batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Family portrait ay maaaring gumuhit o gumamit ng anumang malikhaing paraan, gabay ang mga batayang impormasyon tungkol sa sarili. Una, magulang o tagapangalaga. Pangalawa, hanap buhay. Pangatlo, tirahan. Pang-apat, bayan. Pang-lima, lungsod. Pang-anim, probinsya. At pang-pito, wikang ginagamit sa tahanan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipapakita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Mga layunin. Una, na ipahahayag ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Halimbawa, pagguhit ng family portrait at pagkwento tungkol sa pamilya.
Pangalawa, na ipaliliwanag na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit ng Kung Ikaw ay Masaya. Sabayan ang inyong guro. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sa pagkakataong ito, bigkasin nating muli ang tulang Ang Aking Pamilya. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Sa aming munti at payak na tahanan, tunay na nadarama pagmamalasakit at pagmamahalan mula sa aking magulang o tagapangalaga man. Kapatid at iba pang miyembro ay maaasahan. Batayang impormasyon tungkol sa pamilya ay pahalagahan. Wikang ginagamit ay mabisang daan sa pakikipagtalastasan. Tunguhin nito ay kamalayan sa sariling pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa sarili, pagkatutoy ganap na maunawaan. Ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya na ating tinalakay kahapon? Handa na ba kayo sa ating pag-aaral? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Basahin natin ang kwento tungkol sa Pamilya Maligaya na isinulat ni Dea Vida R. Guevara. Kilala ang pamilya Maligaya sa bayan ng Bulacan. Ang kanilang pamilya ay binubuo ng 5 miyembro. Si Mang Wilson ang ama, siya ay 55 taong gulang, isang magsasaka. Siya ang naghahanap buhay at nagtatanim ng mga palay at gulay sa kanilang kabukiran. Si Aling Ani ang ina. Siya ay 53 taong gulang. Siya ay naiiwan sa bahay. Siya ang nagluluto at madalas na naghahatid sa mga bata papuntang eskwela. Si Manny naman ang panganay sa magkakapatid, 15 taong gulang. Siya ang tagahugas ng pinggan. Si Ling naman ang pangalawa sa magkakapatid, nag-iisang babae at 10 taong gulang. Si Ling naman ang tagawali sa kanilang bahay. Si Bingo ang bunso, 7 taong gulang. Siya naman ang naatasang magdilig ng mga halaman. Sila ang mag-anak na maligaya, laging nagtutulungan at laging masaya. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino ang mag-anak sa kwento? Pangalawa, ilan ang miyembro ng kanilang pamilya? Pangatlo,
Sino ang magulang ng 3 bata? Pang-4, sino-sino ang magkakapatid sa kwento? Pang-5, kaya mo bang ibigay ang edad ng bawat isa? Pang-6, ano-ano ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya maligaya? Talakayin natin ang kwento. 1. Sino ang mag-anak sa kwento? Ang sagot, ang mag-anak sa kwento ay ang pamilya maligaya. 2. Ilan ang miyembro ng kanilang pamilya? Ang sagot, may 5 miyembro ang kanilang pamilya. 3. Sino ang magulang ng 3 bata? Ang sagot, sina Mang Wilson at Aling Ani ang mga magulang ng 3 bata. 4. Sino-sino ang magkakapatid sa kwento? Ang sagot, sina Manny, Ling at Bingo ang magkakapatid. 5. Kaya mo bang ibigay ang edad ng bawat isa? Ang sagot, Mang Wilson, 55 taong gulang. Aling Ani, 53 taong gulang. Manny, 15 taong gulang. Ling, 10 taong gulang. At Bingo, 7 taong gulang. 6. Ano-ano ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya maligaya? Ang sagot, Mang Wilson, naghahanap buhay, magsasaka, nagtatanim ng palay at gulay. Aling Ani, nasa bahay, nagluluto, naghahatid sa mga bata sa paaralan. Manny, tagahugas ng pinggan. Ling, tagawalis sa bahay. At Bingo, tagadilig ng mga halaman. Bigyan natin ng kahulugan ang mga importanteng salita para sa ating aralin. Pamilya. Ang pamilya ay tumutukoy sa maliit na unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, anak at iba pang miyembro nito. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalan ng magulang o tagapangalaga ay ang pagkakakilanlang tawag sa magulang o tagapangalaga. Bilang ng miyembro sa pamilya. Bilang ng miyembro sa pamilya ay tumutukoy sa dami ng miyembro ng pamilya. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan ay ang pagkakakilanlang tawag sa mga kasapi ng pamilya. Tirahan. Tirahan ay ang lugar o lokasyon kung saan matatagpuan ang tahanan ng isang tao. Wika. Wika ay ang salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa partikular na pook o lalawigan. Hanap buhay. Hanap buhay ay ang pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan ay ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan.
Think, pair, share. Dyad. Pag-usapan ang mga tanong kasama ang kapareha. Una, bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Pangalawa, ipahayag o ikwento ang hindi makakalimutang karanasan kasama ang inyong pamilya. Halimbawa ay ang pagbabakasyon sa inyong probinsya, pagdiriwang ng kaarawan ng kasapi ng pamilya, at iba pang masasayang kwento kasama ang pamilya. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pangatlo, iguhit ang isang simbolo o representasyon ng mga magagandang karanasan mo kasama ang inyong pamilya. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Isulat ang angkop na letra sa bawat patlang. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang sagot, pamilya. Pamilya. 2. Ang sagot, magulang. Magulang. 3. Ang sagot, wika. Wika. 4. Ang sagot, kapatid. Kapatid. 5. Ang sagot, tagapangalaga. Tagapangalaga. 6. Mga bata, tandaan na mahalaga na naiisa-isa natin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Mahalaga na alam natin ang gampanin ng bawat isa upang magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating sarili. Ngayon naman, tingnan ang mga larawang ipapakita ng guro. Isulat ang masayang muka kung nagpapakita ng mabuting gawain at malungkot na muka kung hindi. Una, masayang pamilya. Ang sagot, masayang mukha. Pangalawa, pamilyang nag-aaway. Ang sagot, malungkot na mukha. Pangatlo, pamilyang nagtutulungan. Ang sagot, masayang mukha. Pang-apat, pamilyang sabay kumakain. Ang sagot, masayang mukha. Pang-lima, pamilyang sabay nananalangin. Ang sagot, masayang mukha. Para naman sa ating pagbabahagi, sagutin ang mga tanong tungkol sa ating natutuhan ngayong araw. Una, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, sa inyong pamilya, alin sa mga larawan ang palagi ninyong ginagawa? Pangatlo, dapat ba tayong palaging nagmamahalan sa ating pamilya?
Ibahagi ang iyong sagot. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Pangalawa, magbigay ng mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Pangatlo, mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? Pang-apat, anong pagpapahalaga ang nalilinang kung may kamalayan sa mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Panuto, iguhit ang puso sapat lang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at araw naman kung hindi. Isulat ang sagot, sapat lang. 1. Kabisado ko ang mga pangalan ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, puso. 2. Hindi ako sumasama sa mga lakad ng pamilya dahil mas gusto kong maglaro ng maglaro. Ang sagot, araw. 3. Masaya ako kapag may mga okasyon sa bahay dahil magkakasama kaming buong pamilya. Ang sagot, puso. 4. Hindi ko na dapat pang alamin kung ano ang hanap buhay ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, araw. 5. Kapag mayroon akong problema ay sinasabi ko sa aking pamilya. Ang sagot, puso. Para naman sa dagdag gawain, sumulat ng sanaysay na binubuo ng 5 pangungusap tungkol sa mga masasayang karanasan o pagdiriwang kasama ang pamilya. Isulat sa sagutang papel. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Mga layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. At napatutunayan na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit ng
kung ikaw ay masaya. Sabayan ang inyong guro. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sa pagkakataong ito ay inyong sasagutin ang mga tanong na aking ilalahad. Una, sino ang iyong nilalapitan kapag ikaw ay may problema? Pangalawa, ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya? Pangatlo, ano-ano ang iyong mga masasayang karanasan kasama ang pamilya? Mahusay kayo sapagkat natukoy na ninyo ang batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Ngayon naman, basahin natin ang mga salita. Wika, wika. Hanap buhay, hanap buhay. Lungsod o bayan, lungsod o bayan. Lalawigan o probinsya, lalawigan o probinsya. Bigyan nating kahulugan ang mga salita. Hanap buhay. Hanap buhay ang tawag sa pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Wika. Wika ay ang salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa partikular na pook o lalawigan. Lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Ngayon naman, punan ang mga patlang ng mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Ako ay si Patlang. Ako ay may patlang na kapatid. Masaya ang magulang ko noong ako ay ipinanganak. Kami ay nakatira sa Patlang. Ang ginagamit naming wika sa loob ng tahanan ay patlang. Kami ay lahing patlang. Kami ay palaging masaya kaya mahal ko ang aking pamilya. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sundin lamang ang mga sumusunod na panuto. Una, bumuo ng mga grupo ayon sa bilang ng mga mag-aaral sa klase. Pangalawa, kumuha ng Manila paper na may graphic organizer. Pangatlo, kumuha ng meta card o strip para sa iyong sagot. Pang-apat, isulat ang sagot sa meta card at idikit ito sa tamang bahagi ng graphic organizer.
Narito ang graphic organizer na inyong sasagutan. Gawin ito bilang isang grupo. Batayang impormasyon ng sarili, nanay, tatay, pinagmulang lahi, wika at tirahan. Pagbabahagi ng inyong sagot. Una, ano ang naging damdamin ninyo sa ginawa nating activity? Bakit? Pangalawa, sino-sino ang ating nilalapitan kapag mayroon tayong mga problema o nasa iba't ibang sitwasyon? Pangatlo, mahalaga ba na palagi tayong nagtitiwala sa ating pamilya? Bakit? Pang-apat, ang pagkakaroon ba ng kaalaman sa batayang impormasyon sa pamilya ay mahalaga? Ipaliwanag. Tandaan, mga bata, napakahalaga ng pagkakaroon ng batayang impormasyon sa ating pamilya. Mahalaga rin na tayo ay nagtitiwala sa kanila kung tayo man ay may mga problema o nasa sitwasyon na kailangan natin ng tulong mula sa kanila. Ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili ay nalilinang kung nakikilala ang mga batayang impormasyon tungkol sa sarili. Isulat ang angkop na letra sa bawat patlang. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang sagot, wika. Wika. 2. Ang sagot, pamilya. Pamilya. 3. Ang sagot, tirahan. Tirahan. 4. Ang sagot, impormasyon. Impormasyon. 5. Tahanan. Tahanan. 6. Sagutin ang mga tanong. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Panuto, isulat ang check kung tama ang pahayag at X naman kung mali sa iyong sagutang papel. 1. Alam ko ang mga batayang impormasyon ng aking pamilya. Ang sagot, check. 2. Kapag ako ay may problema, lalapit ako sa aking kapitbahay. Ang sagot, X. 3. Alam ko ang mga pangalan ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, check. 4. Ang aking pamilya ay mahalaga sa akin. Ang sagot, check. 5. Hindi na kailangan ng pagkakaroon ng kamalayan sa pagkakakilanlan ng pamilya upang malinang ang pagpapahalaga sa sarili. Ang sagot, X.
Dagdag na gawain, lista sa iyong kwaderno ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya tulad ng una, pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalawa, pangalan ng kapatid kung mayroon. Pangatlo, bilang ng kasapi sa pamilya. Pang-apat, pangalan ng mga kasapi sa pamilya. Pang-lima, tirahan. Pang-anim, wika na ginagamit sa tahanan. Pang-pito, hanap buhay. Pang-walo, bayan o lungsod na kinabibilangan. At pang-siyam, probinsya. Kayang-kaya mo yang gawin. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!